po ngayon, grade ng quiz ko. At madalas, kahit sa religiosity and spirituality, many people oppress themselves and others by forever measuring. No? Lagi ka nalang sinusukat-sukat. So now we try to look at the big picture, what backsliding is, and we're going to take a look at another form of backsliding. Yung backsliding kasi, nung naunang anak, napakahalata naman. Kinuha yung inheritance niya, nagwaldas siya, namuhay siya ng wild living according to scripture. Halatang halata ang pagbabackslide niya. Merong hindi isang halata. At yun na ating pag-aaralan ngayon, another form of backsliding. Dear God, we ask you to enlighten us. Give us the tools so that we can intellectually understand your message, but more than that we can spiritually absorb it. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Kinikilala namin ng mga pagkukulang at inilalapit namin sa iyong walang hanggang kabaitan na punuan ng kulang namin at lagi kaming puno, hindi dahil magaling kami, kundi dahil mabait kayo. Patubayan niyo po kami ngayon, ibukas yung aming mata, matuto kami, Panginoon, to the point of becoming more righteous. We ask you to be our speaker. We ask you to lead us, to glorify yourself, and to accomplish the purpose for which you have brought us here. In the name of Jesus, your Son, and Lord, we pray. Itutuloy natin yung kwento kanina, Luke 15. Let's go to the story of the other brother. So matapos umalis itong si brother number 1, the younger one, at nagwaldas ng buhay niya, naghirap, bumalik. The father restored him. Probably even better than before. Kasi binigyan pa siya ng ring, binigyan siya ng mga sandals, na halatang-halata mong nananabik sa kanya yung kanyang ama. Luke 15, 25 to 30. Sa kalagitnaan ng pagpa-party, because there was this big party that they suddenly organized, dumating yung isang kapatid, yung kuya. The older son had been out in the field. Ang bait, ano? Nagbubukid. Nagtatrabaho habang isa nagwaldas. But when he came near the house, he heard the music and dancing. So he called one of the servants over and asked, "What's going on here?" The servant answered, "Your brother has come home, safe and sound, and your father ordered us to kill the best calf." The older brother got so angry that he would not even go into the house. His father came out and begged him to go in. But he said to his father, "For years I have worked for you like a slave, and I've always obeyed you. But you have never even given me a little goat so that I could give a dinner for my friends. And this other son of yours wasted your money on prostitutes. And now he has come home and you ordered the best calf to be killed for a feast." Hindi lahat masaya. Talagang you cannot please everybody. Inaasahan mo na yung kuya niya matutuwa. Siya ang araw-araw na nakakakita sa pangungulila ng tatay niya doon sa anak kawala. Siya ang araw-araw nakakita sa pag-aalala. Kung hindi man siya mismo nag-alala. At nang hulila, nung dumating siya, nagtataka siya, bakit maliwanag yung bahay, may mga tawanan, may tugtog, may sayawan. Ano nangyayari dito? Dapat sana nakakatuwa. Bumalik na yung kapatid mo. Okay siya, safe. Sound, sabi gano'n. Ayaw niyang pumasok. Hindi ako papasok dyan. Siyempre, nakahalata yung tatay, nilabas siya. O, ba't ka nandiyan? Hindi ka na, dito lang ang kapatid mo. Ayaw. Galing nyo. Yung gano'n. Yung best pa, ha? Yung inaalagaan natin, baka ako pa nag-aalaga niyan. Pinapatay nyo, ako ni Kaprasong maliit na kambing. Hindi nyo nabigyan para man lamang mapakain ko kahit minsan na mga kaibigan ko. So there's another form of backsliding here. Staying physically but spiritually being distant. Sa palagay nyo, sinong talagang mas malapit dun sa ama? Yung bunso o yung panganay? Yung bunso, very confident. Ay, bigyan nyo na nga sa akin ng mga mana ko, taalis ako. Very confident, no? That the father would give it to him, though he was not deserving. Ito namang isa, laging tama. Conscious sa grade, sa score niya, lagi siyang correct.
Pero ang layo pala ng loob niya. May kinikim-kim palang sama ng loob. Trabaho ng trabaho, pero masama ang loob sa ama. Dahil hindi daw siya binibigyan kahit kambing lang. This man was technically religious, but not spiritual. So, as exemplified by the older son, another form of backsliding is staying physically near, but not knowing the Father. This happens in church. Ignorant of the Father's kindness, people become very, very legalistic. Not depending on the Father's grace, they kill themselves, laboring away, serving the Father, hoping that they will earn points or not break any rule. So in the church, it's going to happen, doing everything by works and not depending on God's grace, living in want of the Father's goodness because you never ask. So this is a legalistic, formalistic, conservative way of looking at the Father in heaven. Bakit ka laging maingat? Baka ako magkamali, magagalit ang Diyos. Ikaw, bakit ka bulagsak? Bait-bait ang Diyos. Alam mo naman, mali talaga ako, pero ang bait niya sa akin. Sa palagi niyo, sino mas nakakatuwa sa dalawang yon? Kung ikaw magulang, hindi ko ba may insulto? Meron kang anak na hindi man lamang humihingi ng anuman sa'yo. Ewan ko kung anong klaseng magulang kayo kung matutuwa kayo na hindi humihingi sa inyo anak niyo. Di ba nakakatawa yung humihingi sa'yo, tapos naglalambing, alam niya ibibigay mo. Alam niya hindi niya deserve, pero humihingi. Confident siya na ibibigay mo, mabait ka, mapagmahal. Pero yung lagi ng correct, trying to be correct dahil baka mapagalitan mo, ibig sabihin, anak, ano pagkakakilala mo sa akin? Diba? Maraming ganong klaseng tao. Sa labas, ang tinutino, yung loob pala, nandun ang pulo. Walang tiwala sa kabutihan, kabaitan ng Ama. Laging trying to earn points. And therefore, very strict with others. I'm sure strict ng kuya to. Kasi, gusto din naman pala niya mag-party, no? Kaya pala nagpuputok ang butchi niya. Mas malaki yung party ng kapatid niya, samantalang siya mas pagod. Legalistic. Puro ang gawa niya, needless sacrifice. Pa-impress, pagbabait-baitan. Ito yung isang uri ng backslidden Christian. Nakasarado ang mga dito. Long sleeves. Kulang na lang may bulak sa ilong. Diba? Laging proper, laging correct. Pag may nagkakamali, kinokondemn. You're a sinner, you're a sinner, you're a sinner. Ako okay na okay. Ang kapal ng makeup mo, ang iksi ng palda mo. Inggit lang pala. There's a study in psychiatry and psychology that what you usually judge and condemn is actually what you want to do, but you cannot because you are repressed. Kaya yung marami mga old maid, mga auntie, ang sisungit. Tawanan ka na tawanan! Quiet! Kasi pala wala siyang katawanan. Diba? Tingin ka na tingin sa lalaki. Siya rin pala sulyap ng sulyap. Kaya lang, walang tumitingin sa kanya. Yung mga masusungit, usually mga bigulang sa pag-ibig. Wala lang silang roman sa buhay. Subukan yung sumaya sila sa kanyang emosyon, biglang luluwag ang lahat. Kaya pala ang sikip-sikip ng lahat-lahat. Meron kayo isang kilalang doktor who practices a mix, a very beautiful and scientific mix of Eastern and Western medicine, but is really a medical doctor. Ang una niyang gagawin sa'yo, pagdating mo sa kanya, mukha kang repressed, galit ka sa mundo, galit ka ganito, lahat ng natanggal ka sa trabaho, kasalanan ng boss mo, yung lahat na lang kasalanan ng iba. Something's wrong with you pag laging ganun, Ang una niyang gagawin, i-acupuncture kanya, German technology. Dahil sabi niya, alam mo, ang mga taong repressed, suppressed, ang mga taong frustrated, hindi na ipapahayag ang sarili, nagsasara yung mga, kumbaga, switch boxes ng nervous system niya, ng nerves. Kaya nagiging dense, nagiging stiff siya, physically, and emotionally. So, papasukan niya ng mga needle yun para daw buksan. Yung para lumuwag. And many people testify that indeed, they have relaxed a lot more. They have accepted themselves and many more others after this therapy. But the underlining statement that we like to really focus on is that many people are strict only because they are not able to do themselves what they want to happen in their lives.
So, etong kuya na to, very strict. Siguro puro bagbabawal ang ginagawa niya sa kapatid niya. No? Pagkatapos nga, inaasahan niya, pag umuwi, paparusahan. Parang maraming Christian, pag may kapatid, nagkasala, tapos biglang nagkasakit, ayan, parusa ng Diyos. Yung ganon, napalo. Yung tuwa pa sila. Ikinagagalak nila na merong napapalo. Siguradong meron yung unmet need. Kasi kung tao ka, na masaya sa sarili mo, daramdamin mo rin na may tao na sasaktan kahit pa nga hindi mo siya mahal. Pero pag marami kang sakit na dala-dala, parang nakakaganti-ganti ka sa mundo pag yung iba nagdurusa rin. So itong taong ito, nakatago ang kanyang pagbabackslide. No? Mababa ang pagkakilala niya sa Ama. Bakit? Hindi siya humingi ng kahit isa man lamang na kambing. Sabi nga ng tatay niya, kasama kita lagi dito. Ano problema mo? Hindi mo ba nakikita yung kapatid mo nakaranas magutom, mag-alaga ng baboy, halos mahubaran sa hirap, darating dito, mukhang hampas lupa. Anong gusto mo itrato ko sa kanya? Alilain nga siya. Ikaw hindi ka nakaranas o kahit kailan, lagi ka narito. Problema ko ba na hindi ka humingi ng baka? Nakita nyo, hindi naman siya humingi eh. Di ba? So, hindi niya nakita yung grace. Kasi siya legalistic, forever trying to earn merits. And because he probably thought that he never got to the point that we already deserve the merits, he never got to ask. Nakaka-insulto sarili mong anak. Ba't hindi ka nag-enroll anak ngayon? Eh, ayoko na pong humingi sa inyo ng pera eh. Tutuwa kayo? Lalo't kung may ibibigay naman kayo? So nakita natin yung isang anak na ito compared to the other one who's very confident of the father's generosity to the point naman na in-abuse. Pero dinamdam ba ng ama? Di. Kasi ang ama nakakaunawa eh. Sino ba nakakaunawa sa mga anak? Di ba magulang? Nakakita na ba kayo ng nanay sabi, alam mo, yung anak ko nakulong kasi walang niya yung anak ko eh. Walang ganon? Mabait ang anak ko. Na-influence lang kasi ng mga kabarkada niya. Makikita mo yun kahit sa TV. Mabait ang anak ko. Ganun ang magulang eh. Kasi may pinagkukuhanan ka ng pag-unawa. Sa palagay nyo, paano yung ama sa langit mag-unawa? At yun ang hindi na-enjoy ng marami sa atin because we behave like the other son. We think that the Father is forever giving us scores, failing marks, and is always ready na tayo parusahan. So this is another form of backsliding, being spiritually far from the Father, though physically near. Hindi lahat ng laging present sa church maka-Diyos. Hindi lahat ng mahilig sa relihiyon ay maka-Diyos. Yung iba, maraming psychiatric needs. Alam nyo ba na maraming baliw sa church? Tingnan nyo katabi nyo ulit. Marami. People who have grave needs, unmet needs, guilt feelings. Kaya kawawa yung nag-church pag natapat sa isang church o leader na mapagsamantala. Kasi may mga tao gustong-gustong pinaparusahan sila eh. Kasi nababawasan yung guilt nila. Kaya yung wala nang maibayad na pamasahe, magkakanta sa choir, naglalakad ng 3 kilometro, hindi man lang suportahan ng church, yun namang tao kasi kahit nagdurusa, willing na willing. Hindi naman lahat ng nagdudurusa na willing magdusa is dahil mabait. Yung iba, yun ang pangbayad-bayad nila sa mga guilt.
And yun ang hindi dapat itolerate. Kasi hindi mo dapat bayaran yun. Nagbayad na si Jesus eh. Dapat makilala mo kung gaano kabuti ang Diyos. Tatanggapin ka niya kahit ano pa na nakaraan mo, kahit ano pa yung darating. Because nothing can separate us from the love of Jesus. Kaya nagkakaroon ng mga tinatawag nila na kulto, no, yung extremes. To the point, pag sinabi ng leader, inuman tayo ng lason. Kailan po, Pastor? Diba? Inuman, alam niyo, nangyayari yan. Inuman naman ng lason. Maglalaslas tayo ng pulso. Laslasan ng mga pulso. O darating na si Jesus, ibenta nyo na lahat ang ari-arian nyo. Eto mga helmet, sumuta kayo, lalaglag na ang langit. Suutan naman, di ba? And usually these people are those who are so weak in their character that they have to grasp at somebody who shows them strength. That is why many insane people get attracted to leaders. Because they think they are weak and you are strong and they want to hold on to you. And it is one, of course, of the hazards of the ministry when everybody wants to possess you. So, maraming needs sa mga tao. That's why we are church. That's why you always call the church a hospital. For many decades now, we've been saying the church is a hospital. The church is not a display window of good products. It is a hospital where broken people go. Kaya pag minsan sabihin, naku, sobra po akong broken, ayoko mag-church. Bagay ka nga, go. Huwag ka nalang mag-pretend na okay ka kung hindi ka naman okay. And don't expect people to be okay. And don't demand that they be okay. Hospital nga eh. So yung bahay ng tatay nito, parang ganon. At least yung isa hindi nagkukunwari sa gusto niyang gawin. Binigay naman ng tatay, napatunayan din naman niya, hindi naman pala talaga yun ang kailangan niya sa buhay. So bumalik siya. Yung isa hindi niya napatunayan kahit kailan kasi hindi niya inaamin ang gusto niya. Malayo ang loob niya sa ama, hindi palagay. In fact, masama ang tingin niya sa ama eh. Another form of backsliding that we saw in this particular example, harboring anger against one's brother. Bakit ba siya nagagalit? Hindi naman kanya yung hiningi. Di ba? Ang hiningi naman nung isa, give me my inheritance. Hindi naman sinabing, give me my brother's inheritance eh. Galit lang siya kasi nakita niya nag-enjoy. Tulad ng maraming taong naiinis pag may nag-enjoy. May naghahagik-gikan doon sa isang sulok, inis na inis yung isa. Sa halip na makihagik-gik siya. Galit na galit. You know that something's very wrong. May selos. May inggit. Itong kapatid na ito may hinanakit, may sama ng loob. And of course, backsliders keep resentment in their hearts. Konting kanti mo lang sumasabog. Madaling magalit. Isang patak lang, puno na. Kasi hindi naman pala nakakapag-unload. So ito, may inggit sa kapatid. Alam nyo ba na ang pinakamasasamang pag-aaway ay pag-aaway ng mga magkakapatid? Pinakamadugo, pinakamatagal, pinakamalalalim na sugat sa magkakapatid. Kasi most of the offenses were taken at childhood. Bihira ang tao nakakatakas sa anino ng kanilang kamusmusan. Kaya kung kayo na-abuse, nakawawa, na-api, you really have to know Jesus and bring your life to Him so that you could start all over again. Otherwise, you will live in the long shadow of your dark past. Kaya marami magkakapatid, reunion, biglang nag-aaway, ang tatanda na, no? Yung pala, nung araw. Di ba? Natatandaan pa niya. Lagi kang maid of honor, ako maid of horror. Malakari. Yung galit na galit, ikaw ang ipinaghanda ng debo mo, ako hindi. Eh nataon kasi walang pera yung mga magulang niya nung siya yung nag-birthday. Kinikim-kim. Kung may dala pa kayong ganyan, iwan nyo rito. Dadali nyo yan buong buhay. At mabigat yan na dalahin. Yung mga hinanakit na matatanda na, matatagal na, kala mo wala, pero nandun. Harboring anger. And nearly every form of criticism is an expression of envy. You criticize only those that you envy and love. Di ba? Kung talaga mahal mo, kikriticize mo. Pero pag-handle mo, very constructive. But whenever you criticize in a destructive way, aminin mo, inggit ka. Sabi mo, artista yan, magaganda, mabaho din tain yan. Nakakarinig ka lang. Inggit ka, no?
What a nonsensical thing to say. Meron pang yumaman nga sila, naghiwalay naman. Eh bakit yung mga pobre naghihiwalay din? Inggit ka sa mayaman, ano? Alam mo, mula nang yumaman yan, naloka. Yung mga ganun salita yan ng mga kamag-anak na naiinggit. Ang talino nga ng anak niya, alam mo, wala naman boyfriend. Hindi pa kung talagang may concern ka, maawa ka, matalino siya, dagdagan na ng boyfriend para kompleto yung buhay. Pero hindi parang siya sa mong, may ganito nga siya, pero wala naman siyang ganun. Envy yun. And envy is like acid. Acid destroys its container. Envy destroys you more than it destroys the object of your envy. Kaya pag may taong mareklamo, marami itong angsts. Marami multo to sa buhay. Yung alikabok naman dito, ang init naman dito, yung nagreklamo, halata mo agad. Kasi yung taong masaya sa sarili niya, serene. You look like a pond without blemish on its face. Pero pag laging kukulo-kulo, bubulwak-bulwak, marami ka unresolved issues. Dapat i-resolve. Kung gusto mong ma-enjoy pa yung nalalabi sa iyong buhay, huwag ka mag-aalaga ng sama ng loob. Biruin mo, sama, tapos nasa loob. Sinong lugi? Ito pa, isang form of backsliding, feeling holier than one's own brother. Feeling holier than others. Pag nakita nyo sa church, ang daming ganyan, backsliders. They feel better, they feel holy than others. No? Bakit sila? Why do they feel holier than others? And why do they want to advertise it? Because mukhang maganda sila sa labas. Mukhang conservative ang damit nila. Hindi sila tumatawa ng malakas. Pagluluha sila, pinapada sa gilid na ganyan. Hindi yung sumasabog-sabog na ganyan. Ang daming arte. No? Maraming choreography ang buhay. Maraming batas. Kailangan ganyan. Kailangan ganon. Hindi relaxed. So ano nangyayari? Maraming kumukulo sa loob. Ipon na ipon doon sa kapatid yun. Actually, he felt better than his brothers. Bakit siya pagpepiesta? Ako nandito lagi Sino ba napapagod dito? Sino nagtatrabaho dito? Sabi ko ng tatay, sino ba may sabi magpagod ka? Hindi mo ako kilala that I will love you kahit hindi ka masipag. So nakikita natin malayo ang loob. Luke 15:31-32 na inunahan na natin. His father replied, "My son, you're always with me, and everything I have is yours. But we should be glad and celebrate. Your brother was dead, but he is now alive. He was lost and has now been found." Sabi niya, anong problema mo? Everything I own is yours. Why do you behave like you have nothing? Problema mo yan. Hinigpitan mo ang sarili mo. Hindi kita hinigpitan. Pinaliit mo ang mundo mo. Hindi ko pinapaliit. At diba ganyan ang ginagawa ng maraming tao sa atin? May istrikta kang tiya, may istrikto kang lola, may istrikto kang deacon sa church. Pinapaliit ang mundo mo. Pinapaliit ang utak mo. Pinapakitid ang pag-iisip mo. Tinatanggalan ka ng kaligayahan para matulad ka sa kanila ng mga miserable. Si Jesus, may pinigil ba siya kahit kailan ang mga gusto mag-party? Sali pa siya. The first miracle of Jesus was to make wine. Don't forget it. Not to rebuke those who were drinking it. He was called a glutton and a drunkard because he was forever attending dinners. He was called as friend of sinners. Sino bang model niya sa buhay? Sino gusto niyong kopyahin? Piliin niyo ang Panginoon. Relax lang siya. He is secure with His holiness. Secure with His righteousness. He did not always have to prove it by costumes, by diets, by the kind of people he goes around with. Sabi niya, lahat naman ang sa akin sa iyo. Bakit nagre-reklamo ka na ni kaprasong kambing, di kita binigyan? Kita mo yung kapatid mo, hiningi lahat, binigay ko. Ikaw, humingi ka ba? So what are the results of the other form of backsliding? Distance from the Father. Pero pailalim. Non-enjoyment of a son's privileges or a daughter's, if you like it so. Kasi legalistic. Puro laging kailangan, deserve ko yan. Deserve mo ba yan?
We don't deserve anything good. Everyone deserves hell. Because we're all sinners. So why don't you relax and enjoy God's grace through Jesus? And why don't you allow other people to relax? O conservative ka, gusto mo hila-hila mo yung saya mo hanggang lupa, edi gawin mo yun. Ba't ka nakikialam sa mini-skirt? Anong paki mo sa kanya? Ikaw ba mananagot sa kanya sa court of God? Diba? Ayaw mong gawin ito, di wag. Gusto mo alas 4, nagko-quiet time ka na. Ito naman, alas 8, nagtulog pa. Sa palagay mo ba, talagang natutuwa sa iyo yung Diyos kaysa sa Kanya? Alam mo ba laman ng puso Niya? So, gusto mo, gawin mo sa sarili mo. Huwag mo impose sa iba. We will... We'll all face God alone. We're all going to be measured alone. So mahalaga, maganda naman mag-remind ka. Kung natatanong ka, sumagot. But don't impose your spirituality on other people. Especially don't impose your conservatism on others. Kasi nakakapagtaka. O ayaw mo mag-family planning, di huwag, pero pinipigil mo yung may gusto. Matris mo ba yun? Ba't mo pinapakialaman? Di ba? O, ayaw mo pakasal kay ganun, di wag. Ba't yung gusto magpakasal, pinipigil mo? Kasali ka ba sa kasalan? Yan ang problema sa mga legalista, sa mga moralista. Hindi sila nagkakasya na yung paniniwala nila, i-apply nila sa buhay nila. Gusto nila idiin at igiit pa sa buhay ng iba. It tells you that they're miserable. They want everybody else to be miserable. So anong napala nitong nagpapakatino, kunwari na anak? Rebuke. Siya nga na-rebuke, yung isa hindi eh. Pagbalik nung isa, sinalubong agad, niyakap. Sabi siguro ng tatay, salamat, may iba na ako makakasama sa bahay kaysa sa miserable kong legalistang, moralistang anak na to. Dahil tuwang-tuwa yung tatay. The younger son was dead but is now alive. The other son has always been dead and has no plan of becoming alive. Pare-pareho lang namang patay eh. Mabuti pa yung nakakarating sa puntong natatauhan na patay pala ako, kailangan ko mabuhay. Kasi yung akala niya buhay na buhay siya, hindi niya alam patay siya. The older son seemed all right, but was not. He was worse. And he was worse off than the other brother. So may mga backsliders din sa loob ng church. Yung mga backsliders din sa loob ng ministry. Now, huwag kayong mag-witch hunt at maghanap. Isa lang ang business natin, itanong, ako kaya yun? Ganon. Sarili mo lang ang tanong mo. Kung hindi ikaw, salamat. Kung ikaw, salamat lalo kung naisip mo. Kasi ibig sabihin, mabubuhay ka na rin. Minsan mas mapanganib, mas nasa panganib ang tahimik, pero nasa loob ang pulo. Statistics ha? Sino ang magiging dalagang ina? Yung ang hin-hin-hin-hin o yung tawa ng tawa at pabalabalan sa lahat ng lansangan? Madalas yung mahinhin ha? Yung mga hindi makabasag pinggan. Di ba? Yung mga arte-arte lang pala. Puro kismark na pala hanggang dito sa may balakang. Yung mga nakakaduda lalo yung mahinhin talaga. Hindi naman lahat may mga mahinhin totoo. Pero uy, ang green joke mo naman, nakaka-blush. Pakatotoo ka nga. Arte-arte mo. Maraming ganun. Mas kulang sa loob, mas pinipilit patigasin yung labas. Parang talaba, ang tigas sa labas, ang lambot pala sa loob.
Hard enclave means hide, tender things inside. Kaya huwag kayong maniniwala na may taong stricto, masungit. Wala lang romance yun. Bigyan nyo ng papa, bigla yung magre-relax. Sabi nila, ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. No? So, yung mga kasalanan mo, kulang mo na nakikita mo sa iba, kinokondem mo. Kasi pareho lang kayo, pero ayaw mong kondemen sarili mo. So, vicariously, kinokondem mo siya. Para huwag mong aminin sa sarili mong ganun pa rin. Siyempre, may mga exemption. Kaya dapat natin inuunawa ang kapwa. Not to condemn even those who are masungit, ha? You say, ano kayo magagawa ko para siya pasayahin? Para tigilan niya ako sa kanyang pagsusungit. Repression, obsession, leads to condemnation of others. And if possible, to controlling of others. Ang mahilig mag-control sa kapwa, yung repressed. Pare-pareho na lang tayo. Ganun ang mangyari. Damay-damay. Demonizing non-conformity. People who cannot tolerate non-conformity, may iba kang paniniwala, may iba kang idea, hindi ka matolerate, may mga problema yon. Gusto niya, yung paniniwala lang niya ang manaig. Yun lang ang makapangyari. Kaya kawawa nga, especially in the religious fields, yung mga taong napapasali sa mga kokontrolin lang pala sila. Papalungkutin lang pala at papakitirin ang buhay nila. Tuturuan lang pala sila maging judgmental. Bakit pa? Sayang ang buhay. Sabi ni Lord, I came that you might have life and have it to the full. Have it abundantly. And do you think it will be full and abundant if you're forever being controlled? Cannot be. So ayaw mag-party, ayaw magsaya, ayaw makilahok. Yung pala, gusto rin mag-party, di ba? Lumabas din ang totoo. Ako ni kambing, di nyo binigyan. Gusto rin ang party, kaya lang party niya dapat pala. Hindi naman niya sinabi. So, suriin natin mga sarili natin, mga kapatid ko. Anong kasaysayan dito sa buhay natin? Tayo ba yung backslider kaninang diniscuss? O yung ito? Or both? Or a little bit of those two people are in us? It is important. Let's bow before the Lord. And spend some time in self-reflection. Do I backslide? If I do, which type? Type 1, yung obvious? O yung type 2 na hindi obvious? Pero mas napagalitan pa. Aming Ama, turuan niyo po kami na makinabang dito sa kwento mismo ni Jesus. Sigurado naman kinuwento niya to dahil may kahulugan. Hindi para paglibangan lang, kundi para kapulutan ng aral. Turo niyo sa amin kung anong aral ang mapupulot namin. Kung kami yung anak number 1 na nagwaldas-waldas at bumalik, turuan niyo kami na magkaroon ng realization at bumalik na agad. Dahil lagi naman kayong handang tanggapin kami. Tulad ng pinatunayan sa kwento. At kung kami naman yung nagagaling-galingan, hindi inaamin ang aming mga gustong mangyari, nagtatanim ng sama ng loob, may galit na kinikimkim, turuan mo kami, Panginoon, ito ipaalisin sa aming kalooban. At kami man, tulad ng anak na naunang humingi ng maraming layaw sa Ama, matuto kami, Panginoon, maniwala sa kabutihan nyo, sa mga pangako nyo. Teach us to relax. Teach us to let others relax. So that your will may happen in our lives without being opposed by our stubbornness. Makilala ka namin ng lubusan, Panginoon, Ama na mapagpatawad, mapagbigay, hindi konsentidor, pero nagpapatawad. Umuunawa. At laging gusto nyo kaming manumbalik kung kami napapalayo. Tingnan nyo po ang bawat anak nyo ngayon. At nais namin, Panginoon, manumbalik sa inyo. Kung anuman ang larangan ng aming buhay na kami napalayo, maliit o malaki, kita o hindi kita, narito kami ngayon para manumbalik. Hindi kami natatakot manumbalik sa inyo dahil napakabait nyo. At wala namang mawawala sa amin kung manunumbalik kami, kundi lalo pang ang natatagdagan ng mga pagpapala ang buhay namin. Gusto namin, Panginoon, to declare that we need to come back to you. That in many ways, we backslide. We displease you. We follow our own way.
Katulad ng magkapatid, yung isa ang sinunod niya, yung paraan niya na gusto niya magsaya. Yung isa naman, ang paraan niya na magtanim ng sama ng loob. Parehong hindi kanais-nais kung nakakasira sa amin, Panginoon. Nais naming ayusin ang aming mga sarili. While heads are bowed and eyes closed, I like to pray for people, those who have been enlightened in an area of your life where you realize that you have backslidden. Now you want to say, Lord, I return to you. Bless me. Dress me again with your robes. Put sandals again on my feet. Put that ring on my finger and embrace me in your great loving way. Whoever has any area in his or her life that you would like to abandon and return to God because you have become distant in the past. Nais nating bumalik sa Panginoon, magsuko. Talikuran ng mga baboy na inaalagaan, talikuran ng kahirapan, be it emotional poverty, spiritual poverty, or even material poverty. Talikuran ang paglayo at magsimulang bumalik. Kung meron naman nakatulad nung pangalawang anak, mukhang hindi naman lumayo, pero ang layo pala talaga. Nasa loob lang, bumalik din tayo. Sabihin sa Ama ang ating mga gusto, ihingi ng tawad ang kukunwari na tayo okay, hindi naman pala. At lahat tayo hihipuin ng Panginoon. Sa ilang saglit, manalangin kayo ng matahimik at taos-puso. Kayo lang nakakaalam at ang Ama sa langit kung ano ang nais niyong isuko. Kung ano ang nais niyong iwan, bitawan, para makabalik sa Panginoon. In silent prayer, talk with God. Surrender to God what you have to surrender. And ask Him to embrace you. Salamat, Ama, sa pagdinig niyo sa aming mga dalangin. Hindi man namin habaan at isa-isahin. Alam niyo naman. So, kanya-kanyang dahilan, iisang Diyos, iisang Ama. Tanggapin niyo po ang pagbabalik loob ng iyong anak. Sa anumang larangan ng buhay, kahit sa ibang larangan na hindi naman talaga lumayo. But whatever is being surrendered now, may this glorify you, O God. We lay this at your feet and ask you, consume them with your loving fire so that your love will consume the impurities in our lives. As far as the east is from the west, that's how far away you take our sins from us. And you bury our sins in the depths of the sea. Panginoon, kung gaano pa karaming magagandang pananalita ang nasa Biblia na isa lang ang ibig sabihin, mahal nyo kami at gusto nyo kami manumbalik at di nyo kami tatanggihan kailanman, sumisilong kami sa pag-ibig na yon. We take shelter in the shadow of your unconditional love and receive forgiveness. We receive restoration. We receive anointing and empowerment. And we open up our hearts and our lives, O God, to receive all the many other blessings that had been withheld while we were backslidden. We open up our lives to your anointing and empowerment so that we may be more fruitful, more successful, happier, more serene, more peaceful, and more loving and understanding to others. Kung gaano kami tumatanggap, Panginoon, ng iyong unconditional love, turuan mo kaming ito rin ang ibigay namin sa aming kapwa. Because the measure we give is the measure we get. Kung gusto naming mahabag kayo sa amin, mahabag din kami sa iba. Kung gusto naming ibigay nyo sa amin ang kailangan namin, ibigay din namin sa iba. At kung gusto naming unawain nyo kami, maunawa din namin ang iba. Ayaw naming husgahan nyo kami, hindi rin kami manghuhusga ng iba. In this area of judgment in our lives, we stand alone before you, O God, and account for our own lives. We pray that we may be instrumental in bringing people to you. That we may be instrumental in shedding light in their lives. That we may become salt and light. But Lord, only you are judge. So as we do our ministries, as we try to be kind, guide, teach people, inspire them, pray for them and pray with them, teach us to draw the line